Hey guys! Happy Saturday! Welcome to another condo serye. Dahil nga nung ECQ, medyo nag-stock tayo ng pagkain. At ngayong GCQ, kahit pa din ang lumabas, parang hindi ba din naman talaga tayo kampante. So mga isang buwan na akong hindi nag-grocery. Medyo paubos na talaga yung mga stock. So naisip ko mag-challenge ng refrigerator challenge. So pwede mo ding try ito kung hindi ka pa nag-grocery katulad ko. So for one whole day, lulutuin ko tsaka kakainin ko lang kung ano yung makikita ko sa ref at tsaka sa cabinet. So walang halong daya. Kung ano lang talaga yung makikita ko. Tapos, papakita ko na din yung ref kasi may mga nag-request ng ref tour. Hindi ko alam kung bakit pero halos wala nang laman. So, papakita ko din yung ref tsaka lilinisin ko. So, for breakfast, maghahanap ako ng pwedeng lutuin. So, dito sa freezer, ito na lang yung laman kasi inuubos ko na lang talaga. So, ayan, merong hotdog and then frozen vegetables. So, gagawa ako ng one-pan breakfast. Simple ingredients, leftover rice, hotdog, pwedeng ham or kahit na anong meat na meron ka sa bahay, itlog, and frozen vegetables. Maglagay lang ng oil ang ginagamit ko, canola oil, pero kung anong prefer mong oil, and then ilagay lang yung hotdog. Kapag okay na to, pwede nang ilagay yung vegetables. Ang ginagawa ko kapag nagluluto ako sa one pan lang para hindi masunog yung unang ingredient, pero maluto pa din yung next, gumagawa ako ng bilog sa gitna, tapos dun ko nilalagay. Medyo may tubig pero okay lang yan. And at least yung apoy nakatapat sa gitna, tapos yung sa gilid hindi naman ma-overcook. Pwedeng maglagay ng butter. So kapag okay na yung vegetables, hinahalo ko lang. Ganun ulit, gumagawa lang ako ng space sa gitna. Nilalagay ko naman tong rice. Ang ginagamit ko ito, yung nabibili siya na minced garlic, so nilalagay ko lang sa rice. Masarap naman to, lasang fried toasted garlic. Final step, ganun ulit, gagawa ako ng space sa gitna. Tapos para tipid sa mga platito, itong itlog, dito ko na mismo break. Ayan. Kung gusto mo ng scrambled, konting pepper at salt. Kapag okay na yung egg, haluin lang lahat. So, ito ang easy one-pan fried rice. Tamang-tama kung back to work ka na, walang masyadong time magluto sa umaga. Ito madaling gawin. Tipid pa sa hugasin sa pinggan, tsaka sa kawali. Pwede rin ito para sa mga kids kasi colorful, tsaka hotdog. So, tamang-tama pang breakfast. Sa inuman, hindi ako mahilig magkape sa umaga. So, tubig na lang. And then, itong fruit bouquet na galing sa Fruits in Bloom. Pasado naman sa challenge, nakagawa naman ako ng decent na almusal kung ano lang yung mga nakita ko sa ref. So, nagsimula na ako maglinis-linis ng ref. So, lunchtime na, tumingin ako ng pwedeng lutuin. Pero, meron kasing nag-message na magpapadala daw ng pagkain. So, tamang-tama, hindi ko na kailangan magluto. So, ngayon, bababa lang ako para pick up. Medyo hassle nga lang magpa-deliver ng food ngayon kasi unlike dati na yung nagde-deliver, kumakatok mismo sa pinto. Ngayon, iniba kasi nila yung sistema. So, kami mismo yung bumababa para mag-pick up. Okay lang naman sana. Kaya lang kasi dahil nga mag-isa ako, tapos may aso. So, yung mga aso, kailangan sinasama ko sila. Tapos nagiging hyper. Si Loki tsaka si Fluffy dati, pwede kong iwan. Okay lang, relax lang sila. Pero itong si Chonchon, medyo hindi siya sanay ng iniiwan. Kaya yan, nagiging hysterical siya kapag lalabas. Kaya medyo ang hirap talaga lumabas these days. Bukod sa, syempre, yung safety, yung iniisip mo. Yan ba yung mga aso? Ayan, so medyo hassle talaga magpa-deliver. And then, ayan, so kapag sinasama ko yung mga aso, una akong ginagawa, hugas ng kamay, tapos hinugasan ko din yung paa nila, tsaka malinis. Bago ko i-unbox itong mga pinadalang food, nakita ko kasi na masarap, kaya naisip ko magsaing na para habang nag-unbox ako, maluto na tong sinaing. So, ito sa brown bag, galing sa Aling Elsas on Instagram. So, meron nitong chili garlic. Yan, tamang-tama pang sausawan. Ayan, dalawang chili garlic. Dear Christine, sending you blueberry cheesecake in can with love. At alingelsa.ph on Instagram. So, ayan, blueberry. Tamang-tama. So, lalagay ko na to sa ref para lumamig. So, ito naman galing sa La Casa Cocina on Instagram din. So, merong mga in-can. Ito, gourmet, binagoongan na pork. Ito, parang natakamaw kaya napasain ako. Tapos, ito naman, tuna alige pasta sauce.
Dalawa, tig dalawa. Tamang-tama. So ito, gagawa na lang ako ng pasta. Mayroon pa naman akong naiwan dyan. Tapos ito try ko kapag naluto na yung sinaing. So ngayon, luto na tong sinaing ko. Try ko naman tong La Casa Cocina Gourmet binagoongan na pork. So meron siyang oil. Tamang-tama, gutom na ako talaga. So may mga ganito kasi, tamang-tama pang regalo, di ba? Pang pasalubong. So yan. Sarap. Sobrang sarap, na ubos ko na agad yung kanin ko. So, ngayon naman, itong Aling Elsa's Blueberry Cheesecake. Susubukan ko, napalamig ko na siya ng mga 30 minutes. And then, medyo malambot pa. Pag mas malamig siguro, mas mabubuo na siya. Sarap. Solve. Hindi ko na din kailangan bumili or magluto. Ayan, naka-survive naman sa lunchtime. So, for dinner, 6 o'clock na. Kailangan na mag-prepare. So, tingnan pa natin kung anong naiiwan sa ref. So, ang goal ko talaga, defrost to. Kasi nga, ayan, no frost ref siya, pero nagkakayelo. So, ayan. So, meron dito ang isang buong manok. Wala na rin masyadong gulay dito. Meron lang luya, kamatis. Dito sa cabinet, ito lang yung mga nakastore, mostly mga delata. Tingnan natin dito sa kabila. Kung anong pwedeng isahog sa chicken. Ito. Naalala ko, nabili ko to sa Korea last time. So, mukhang di pa naman expired. Try kong gumawa ng samgyetang. Nag-google ako ng recipe ng samgyetang. Samgyetang kasi ginseng chicken soup. So, ito, hindi ko pa naman siya talaga natatry ever. Naisipan ko lang kasi nga, meron ako nitong yung samgyetang na mga herbs and then merong whole chicken. Ito na lang yung available na meat dito sa ref. Kailangan din ng malagkit. Buti na lang meron akong malagkit dito. Meron pong mga nuts na kailangan, pero simplihan ko na lang. And frozen pa kasi itong chicken, so papalambutin ko lang. Medyo maaga pa naman, gagawa muna ako ng merienda. So hanap pa ako ulit ng pwedeng lutuin dito. Saan pa ba yung meron? Merong powdered sugar. Ay, ito! So meron pang brownie mix na pang 1 serving, tsaka nuts. Naitapon ko na kasi yung box nito, so hindi ko kabisado kung ilang butter, ilang egg. Buti na lang na picturean ko. So, yun ang tip ko sa'yo. Kapag meron ka pang mga ingredients na naiwan, kung tatapon mo na yung box, picturean mo para kung sakaling kailangan mo pa. Ito, kailangan lang ng 1 egg at butter. Buti na lang meron pang itlog. Ito na lang natira sa akin sa ref. 2 piraso. So, gagamitin ko yung isa. Tapos, yung butter. So, yung butter, kailangan napalambot na siya. So, 1 egg. Maglagay lang ng 1/4 cup na melted butter or margarine. Wala akong measuring cup. So, tansya-tansya na lang. Siguro mga 2 tablespoons. Nilagay lang tong 1 pack ng brownie mix. Ang maganda kasi dito, nakatimpla na siya. So, wala ka nang tatansyahin. Wala ka nang susukatin ng mga baking powder, no flour. Yun nga lang, kapag matamis yung panglasa mo, katulad ko, medyo matamis siya. Kaya ang ginagawa ko, dinagdagan ko ng konting flour. Konti lang, siguro mga 1 tablespoon para lang mabawasan yung tamis. Kasi pag nasobrahan naman to, titigas siya. Lagyan lang ng melted butter or margarine itong pan. Wala kasi akong brush, kaya mano-mano kutsara ginagamit ko. Okay lang naman, basta malagyan lang lahat. And then, ilagay lang tong mixture. Ayan, medyo nagbuo siya. Kalat lang sa buong pan. Ang gagamitin kong pangluto, itong oven toaster. Preheat lang ng 177 degrees centigrade for 5 minutes. So, habang nagpe-preheat yung oven, lalagyan ko lang ng nuts sa ibabaw. Ito yung happy nuts lang, tapos dinurog ko lang, and then topping sa ibabaw. Kung gusto mo naman na ihalo mismo sa brownie, okay lang din. Pero nakalimutan ko kasi, kaya sa ibabaw na lang. Cover with aluminum foil. Then, ilagay lang sa oven na na-preheat na. Tapos, lutuin lang 177 degrees for 10 minutes. So, after 10 minutes, ito na yung brownie, mainit. Hindi siya masyadong nag-crack tulad ng mga ibang brownies. Pero para malaman mo, kapag luto na, maglagay ka lang, mag-stick ka lang ng toothpick. Tapos, kapag walang dumikit, okay na. So, palamigin lang bago i-slice.
So, tamang-tama naman pala yung pagkaluto. Ito medyo crunchy sa labas, pero sa loob, moist. Tapos, meron din siyang peanut sa loob. Unang kailangan gawin pala sa malagkit, ibabad sa tubig mga 2 hours. So, ito ang ingredients para sa samgyetang or Korean ginseng chicken soup. So, itong samgyetang kit na nabili ko lang to sa Gwangjang Market. Nang expiry niya, chinet ko, December pa naman, 2020. 1 whole chicken ang mas maganda daw yung maliit para sakto sa pot. And then, itong malagkit na nababad ko na for 2 hours. Tapos, garlic. So, kapag inopen tong samgyetang kit, ginseng, tapos, hindi ko alam tawag sa iba dahil syempre Korean. So, kapag natanggal sa packaging, ito lahat ng laman, itong samgyetang pack. So, meron itong mga, I think, ginseng to. Tapos, meron mga chestnut, may mga iba-iba yung tawag, di ko alam Pero ito, complete na to para sa samgyetang. So, ito, nabili ko to sa Gwangjang Market sa Seoul. Ito, 10,000 won, mga 500 pesos. Pero at least, kompleto na. Pero kung wala ka nito, siguro ginseng tsaka garlic yung mga pwede mong gamitin. So, first step, sa isang pot, maglagay lang ng 10 cups of water. And then, lahat nitong ingredients ilalagay lang. So, itong ginseng, itong mga chestnut, mga herbs, and then itong dried dates. So, takpan lang to at pakuluin ng mga 10 minutes. So, habang pinapakulo yun, isa-stuff naman ngayon tong chicken. Maglagay lang ng isang clove ng garlic sa loob. Ito naman yung binabad na malagkit. So, maglagay lang din sa loob. Kaya siya binababad para ma-pre-cook at saka mas tumataba kasi siya. So, mamaya pag pinakuluan, mas madali nang maluluto. So, depende siguro kung gaano kalaki yung space ng chicken. Tapos, maglagay ulit ng isang piraso ng garlic. Pwede na ngayong isarado itong chicken. Buti na lang meron siyang excess na balat. So, gagamit lang ako ng toothpick. Tutusukin ko lang. Ngayon naman, itong leg, tali. So, itatali lang. Dapat yata nakakross yung paanong chicken kapag tinali para hindi bubuka dito sa may puwet. So, kapag kumukulo na, ilalagay lang tong chicken. So, isang oras kong pinakuluan, ito na ang samgyetang. Finally, natapos din lutuin. Parang isang oras ko siyang pinakuluan. Yung sausawa naman, salt, pepper, at saka konting sesame seeds. Kasi diba wala siyang seasoning, so medyo mataba. First time ko lang nakakatry nito, tapos DIY pa. So, hindi ako sure kung legit yung lasa. Pero sinundan ko naman yung mga napanood kong tutorials. Ang usually sinaserve to ng isang buong chicken para sa isang tao lang. Kaya kailangan maliit. Pero syempre, kung Pinoy style, share. Yan, sobrang lambot ng chicken. So, yung malagkit naman, medyo nabuo yung malagkit sa loob. Yan. So, yung sticky rice, yung mga tuyo-tuyong kahoy, hindi naman siya kinakain, pang flavor lang. Lagyan ko ng konting seasoning. Kulang na ng green onion to kasi wala akong green onion. Pero, tikman ko na. Medyo matabang. Feeling ko, kung gusto mo ng Pinoy style, mas okay siyang i-season muna bago pakuluan ng salt and pepper. Ayun. So, kailangan pala madaming sausawan. Masarap na siya. So, tamang-tama kasi meron na siyang sticky rice. So, parang meron ka na din kaning nakakain. Sarap! Ayan, so kung makahanap ka ng ganito sa mga Korean mart dito sa Pilipinas, medyo mahal nga lang siya. Siguro dito mga 400 pesos mo mabibili to. Something different. So, yan, kung gusto mo itry, samgyetang. Ngayon naman, lilinisin ko tong ref. Ang goal ko talaga mabawasan na or maubos na lahat. Pero tinanggal ko muna yung konting laman. So, napunasan ko na. And then, wala na din yung mga namuong yellow. No frost to, pero hindi ko alam bakit siya nagkaka-yellow. So, para mas organized, tignan, gagamit na lang ako ng plastic na meta. Kaya pililipat ko lahat dito yung mga meat. And then, yung mga maliliit naman, yung konti na lang sa mga sandwich bags na merong zip. Ito na, pwede ko nang i-reveal yung ref. Pero sa ibabaw yan, meron kang konting wine. Ito naman sa freezer, nagdagay lang ako ng mga ref magnet. Kasi kapag nagka-travel ako, ref magnet talaga yung kinakolek ko. Ito mga DIY ko lang yan, yung mga autumn leaves, nilagyan ko nag-magnet. Tapos nilagay ko dyan sa ref. So ito na yung itsura. Mas maganda siya tignan kasi wala na yung mga label-label na iba-ibang kulay. So kung medyo OC ka, at least isa lang yung kulay ng freezer mo. Ito naman lang tip ko kung gusto mo ding ma-track yung kung kailan ba siya
ma-expire, pwede kang gumamit ng mga Sharpie. So, lagyan mo kung kailan mo inopen, kailan mo binili, tapos kung kailan siya ma-expire. Gumamit din ako ng basket. So, ito lahat ng pang breakfast. So, mga hotdog, ganyan. Then, merong fish, merong fries. Tapos, meron lang ang konting mga dessert. Ito naman sa ilal, tinapon ko na. And then, yung iba, transfer ko sa mga container. Dalawa na lang yung itlog. Ito naman yung niluto kong samgyetang kagabi, Korean food. And then, dito sa ilalim, lahat ng mga skincare, lahat ng mga hindi dapat mainitan, so nilalagay ko sa ref. And then sa vegetable naman, halos wala na ring laman, pero ang ginagawa ko, meron ako mga basket para naka-organize pa din siya. Yung mga ganito, mura lang to sa Divisoria, pero sa yung mga tiyanggi-tiyanggi, mura lang din mga ganyan, mga 50 pesos, 100 pesos. So, ayan na ang itsura ng ref pagkatapos linisin. Kailangan talaga malinis yung ref mo kasi syempre pagkain yan, medyo dumumi lang talaga dahil sa ECQ, pero at least, ayan, maayos na ngayon. Yan. So, yun ang itsura ng ref ng naayaw. So, mas madami ng space. Kailangan ko na rin talaga mag-grocery para magkaroon na ng laman. Kasi medyo nakakaya na yung dalawang itlog na lang yung meron ako. So, I hope you enjoyed this condo serie. Kung first time mo lang ako napanood, subscribe to my channel. Follow me on Instagram and Facebook. Search mo lang at Real Asian Beauty. So, see you next time. Bye!